Hi mga ka-Frenchies! Mayong adlaw sa tanan! Welcome back dito sa ating channel! Kamusta na kayong lahat mga friendships? Sana okay, masaya at magandang ating araw ngayon mga friendships. By the way, today is Sunday, January 12, 2025 mga friendships. At nako, magkita-kits ulit tayo sa video na to dahil mga friendships, nako halata naman, di ba? Gagawa tayo ng pangalawang video natin para sa taong ito, January 2025 mga friendships. Nako, pangalawang video pa lang ito sa month na to na January. So sana makarami tayo sa month na to mga friendships at sa taong ito bago matapos ang 2025 makarami tayo ng video, mga vlogs, makapag-film ng magandang mga content. So mga friends, naalala niyo ba yung first video or vlog film natin sa month na to, January 1st, 2025, yun ay tungkol sa DepEd Order number 21, Series of 2024. Ano ba yun? Yun ay, nako, amendments yun mga friendships sa DepEd Order number 7, Series of 2023. Yun ay revised sa madalang salita mga friendships, yung mga pagbabago doon sa DO7 Series of 2023. Mga revisions, mga friendships. Kaya speaking of, nako, para kasi yun sa mga Teacher 1 positions sa DepEd. Kaya mga friendships, ang ating content for today's video ay mga request kasi ito. Request ito ng karamihan nating ka-friendships na nag-PM sa ating FB page at nakicomment sa ating mga videos dito sa ating channel na Sir Jen. Gumawa ka naman ng updated, newest, bagong TRF reviewers para sa taong 2025, mga friendships. Kaya ako naman, ako pa, hamunin niyo ba ako? Ako yung hindi aatras, kaya mga friendships, medyo natagalan dahil busy-busy ang lola ninyo. Pero ito na mga friendships, tamang-tama dahil sa month na to ay magsisimula na ang open ranking ng mga divisions sa taong ito mga friendships para sa school year 2025 to 2026. At hanggang May yan. Kasi ang opening naman ng ating classes sa school year 2025-2026 ay June. Kaya January to May ang hiring ng mga T1 positions sa DepEd or public school mga friendships. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nagbabalak mag-apply dito sa ating DepEd department or public school, T1 positions, or kaya nasa mga, or nagbabalak ka, o kaya graduating ka. Kasi mga friendships binibigyan ng tsansa, oportunidad ang mga graduating EdUc students na makapag-apply sa DO21 2024. O di ba mga friendships, nasa private ka ba ngayon? Nako, subukan mo. Lakasan lang ng loob yan. So tapangan mo lang, harapin mo yung hamon. Lumipat ka na sa DepEd. Nako, alam nyo ba, ang daming pera sa DepEd mga friendships, kaya ano pang hinihintay mo? Lumipat ka na. Mag-apply na this year kasi ang daming mga priorities. 4-piece member ka ba? Nako, priority ka. SPIMS Breviary o kaya mga DOST scholars, silang tatlo ang inuuna ng DepEd. Yan mga friendships. So ngayon mga friendships, ang content natin ay mga reviewers nga ng TRF Objectives 6 to 9 NCOIS. NCOIS Non-Classroom Observable Indicators. Nako, super duper mega dami na nating mga reviewers. Kaya mga friendships, sa G Drive natin, nasa comment section ang link, pero mamaya nyo na tingnan. Nandyan lahat ng mga videos ng TRF reviewers na
ginawa ko 2023 and 2024 nasa drive para mga ka-friendships. Kung gusto nyo i-open, reviewin ang mga questions na yon ay pwedeng-pwede. Bakit? Nirecommend ko talaga yan dahil nandun din ang mga revised questions ng mga TRF Objective 69 and COIS at nandoon din ang TRF Objectives 9 to 10 COIS. Yun ay mga classroom observable indicators. Kailangan nyo rin i-review. Hindi lang mga ka-friendships yung 6 to 9 na NCOIS. Kasama din ang COIS mga ka-friendships para sure na sure 101% nako ma-perfect mo ang TRF. At nandun din ang mga situation. Kasi yung sa 2023, yung first batch namin, kami kasi yung first batch at TRF, ay hindi original. Nag-original ang mga TRF questions sa original objectives. Sa last year, 2024, ang mga divisions, ang ginawa naman nila para mabago naman ang questions nila ay ni-revise nila. Yes, tama po mga friendships, no? May karapatan pong mag-revise ng questions, ng TRF questions ang division. Basta, tandaan po mga friendships, hindi po lalayo ang kanilang revision doon sa original. Bakit? Kasi naka-DO kasi yon. Kailangan nilang i-angkla pa din, i-align pa din, i-connect pa din yung revise silang questions doon sa original objectives mga ka-friendship. At last year din, ang pag-revise nila ay mga situational questions. Mga situational, pero angkla pa din doon. Naka-situational siya, pero maka-friendships na ako, bongga. Ang tatalino talagang ng mga nasa DepEd. Super ganda ng pag-revise ng mga questions nila. Kaya maka-friendships, nako, huwag ka na pumunta ng iba pang channel. Dito ka na. Ito yung pinaka-legit na channel sa mga TRF reviewers. At friendships, nako, sa ating content ngayon, hindi ito gawa ko ngayon, ha? Ito ay isa sa mga ginawa ko sa mga nag-avail ng ka-friendship perks. Diba mga ka-friendships? Kung hindi mo pa nakita ang join button dyan sa baba ng ating video, yan po ay mga perks natin. So, pag mag-avail kayo sa ka-friendship perks, tatlo kasi yan, may emerald, may diamond, may gold. So, yung gold kasi mga ka-friendships, nandiyan yung lesson plan, may TRF, may PowerPoint. So, yung TRF na yan ay sariling gawa ko. Last year kasi, ito kasi isa sa mga pangako ko na kapag magpagawa ka sa akin, mag-avail ka sa mga ka-friendship perks ko, never kong ibibigay, isi-share yung gawa ko para sa'yo. Kasi special yon, special delivery, special order yon. Kaya ginawa ko yon na wala kang kapareho na hindi ko isi-share sa ibang applicant, sa ating SOCMED, sa lahat ng mga social media, never ever. Char. So, pero ito naman, ngayon, isi-share ko siya kasi mga friendships, last year pa to, so ibig sabihin, nagamit na niya yon at hindi na niya pwedeng gamitin din, di ba? So, gagawa na siya ng mga bago niyang mga revision, i-revise niya, pero I'm sure mga friendships, nagka-item na sila dahil mga friendships, lahat silang mga ginawan ko ng lesson plan, ng PowerPoint, ng TRF ay ang laki ng mga scores, ang taas-taas, kaya ang nagbalita din sila naka-item na din sila, naka-plantilla. So, mga ka-friendships, linawin ko ha, itong mga TRF reviewers ay para sa lahat ito. Kindergarten ka, applicant ka man, elementary applicant ka man, junior high school or senior high school teacher applicants ka man, para sa atin to dahil pare-pareho lang po ang questions ng elementary, kinder, junior at senior high mga friendships. Kaya wag malito, ang dami pa ding nalilito niyan, ang dami pa nagtatanong, Sir June, magkaiba ba ang questions ng LM at high school? Sir June, possible ba na ito pa din ang questions gamitin nila this year? Yes. Kasi mga friendships, sinabi ko na nga sa inyo, pwedeng i-revise ng division ang questions,
pero hindi nila ilalayo doon sa original objectives ng NCOIS o kaya COIS mga friendships. Kaya reviewin mo ang lahat nating reviewers nasa G Drive mga friendships kasi yan ay makakatulong sa ating lahat. Ngayon mga friendships, hawak ko ngayon ang isa sa sinabi ko kanina mga friendships, no? Isa sa mga 100 plus na nag-avail ng ka-friendship perks natin last year. So, ibigay ko siya as sample sa inyo mga reviewers kasi mga friends last year to. Pero aralin niyo pa rin kasi original. Mga original questions to mga friends. Pero marami din akong mga revised TRF questions and situational questions nasa ating drive, nasa comment section. Pero mamaya na, basahin ko muna ito lahat mga friends para magka-idea ka kung ano ba yung mga pwedeng isasagot sa original TRF questions. Ang pinaka-advice ko talaga is balik-balikan ninyo ang original TRF Objective 6 to 9 NCOIS questions and objectives ha, kasi ang objectives at saka questions, yung original ha. Ito, original objectives at original questions, ito mga friendships. At yung mga COIS naman, original objectives, original na questions ay nasa drive din natin. Tingnan nyo mamaya. So, ito na mga friendships. Ang original objective ng Objective 6 ng TRF and COIS. Maintain learning environments that are responsive to community context. Question to that objectives, okay? How do you maintain a learning environment that is responsive to your community context? Describe, follow-up question ito doon sa Objective 6. So, describe the context in your area and share teacher practices that contribute to further improvement of your community. So, ito yung pang malakasang sagot natin. Ito yung pang Miss Universe na sagot natin. Ito yung pang bonggang, pang crown, pang perfect na points, mga friendships. Alright. To create a learning environment that is responsive to our community context, we need to understand that culture, values, and beliefs of our community. So these are three and dapat nating i-consider ha mga friendships. So in my community, which consists of a diverse range of cultural backgrounds and socio-economic levels. Maintaining a responsive learning environment, is really crucial. To achieve this, I will be prioritizing building a strong relationships with students and their families, understanding the unique backgrounds and needs. I will integrate the local context into lessons by incorporating culturally relevant content and inviting guest speakers who reflects the community diversity. Additionally, I'll be active in engaging with community organizations and resources, incorporating their expertise into my teaching practices. By employing these teacher practices, I am to further improve the educational experience for both my students and the community as a whole. Diba? Nice mga friends, pasok siya doon sa up to 10 sentences. Kasi may limit siyang 10 sentences mga friendships. So, nakasummarize na siya. And by the way, dyan sa 5
binigay kong examples doon sa mga sarili kong gawa sa mga nag-avail ng ka-friendship perks ay marami diyang mga nakasummarize na ng mga answers. Kaya, mga ka-friendships, pwede nyo yang gawing references. Alright, objective 7 and quiz tayo, mga ka-friendships. Review regularly personal teaching practice using existing laws and regulations that apply to the teaching profession and the responsibilities specified in the Code of Ethics for Professional Teachers. Question doon sa original Objective 7. At original question ito ha mga friends, galing mismo ito sa DO7 Series of 2023. Okay, so how do you develop your teaching practice in accordance with the existing laws that apply teaching and the responsibilities specified in the Code of Ethics for professional teachers? So how do you develop your teaching practice in accordance with existing regulations? So meron din siyang follow-up question mga ka-friendships. So ang pangmalakas ang answer natin mga ka-friendships ay as a professional teacher, I continuously strive to develop my teaching practice in accordance with the existing laws and regulations that apply to teaching, as well as the responsibilities specified in the Code of Ethics for professional teachers. Firstly, I ensure that I am up to date with the latest laws and regulations regarding education by regularly reviewing government policies, guidelines, and mandates. This helps me incorporate any changes or updates into my teaching methods and strategies, ensuring compliance with legal requirements. Additionally, I actively participate in various professional development opportunities such as attending workshops, conferences, and training sessions organized by educational institutions, government agencies, or professional associations. These events provide me with valuable insights into current teaching practices, innovate pedagogies, and emerging trends in education. By continuously expanding my knowledge base I can align my teaching strategies with the current educational landscape and legal requirements. Di ba mga friends, ang nice, ang ganda, ang bongga ng answeran natin, ang sagotan natin. Alam mo mga friends, no, bakit ko ginamit as sample ito sa ating content ngayon at maging reviewer niyo din? Dahil sa lahat ng mga 100 plus ko nagawang mga gold ka-friendship works, ito yung pinaka gusto ko na reviewer ng TRF 629 and COIS. Kaya mga friendship, sana hindi kayo nag-skip ng ads kanina, ha? Sana worth it ang pag-content ko nito, mga friendships, ha? Okay, dito tayo sa Objective 8 and COIS. Adapt practices that uphold the dignity of teaching as profession by exhibiting qualities such as caring, attitude, respect, and integrity. And then yung question nito, original ulit na question doon sa Objective 8, galing sa DO7 2023. In which practices do you show care, respect, and integrity to learners, colleagues, parents, and other education stakeholders? And follow-up question. How do these practices uphold the dignity of teaching profession? So, ang sagot natin, mga ka-friendships, ay, as I demonstrate care towards learners by creating a supportive and inclusive learning environments where their well-being is priority. I provide individual attention, personalized feedback, encourage open communication to address their unique needs and concerns. So this fosters a sense of belonging and promotes their holistic development.
I show respect towards colleagues by acknowledging their expertise, actively listening to their perspective, and collaborating effectively. So I value their contributions, offer assistance when needed. So we offer to them if they need our help, di ba, mga friendships, and encourage wait saan na to? And maintain professionalism in all interactions. So this creates a positive and collaborative work where everyone feels valued and can contribute to the collective goals. O, di ba mga friendships? And isa, pangatlo, di ba tatlo yon? Care, respect, and integrity. So to uphold integrity, I maintain a high ethical standards in all aspects of my work. I am transparent in my practices and provide accurate and unbiased assessments and adhere to the confidentiality guidelines. I promote academic honesty and model ethical behavior, teaching learners the importance of integrity and instilling trust in the education system. Nice! Sobrang nice! Naku! Dito na tayo sa last na. Objective 9. So, participate in professional network to share knowledge and enhance practice. Question ng Objective 9 ay, what co-curricular and extracurricular organizations and or activities did you participate in that enable you to share your knowledge and enhance your teaching practices? How did your membership in this organization, participation in this activity contribute to your professional development? Ang dami kasi dito mga friendships na pwede isagot natin. Pero ito yung mga sample lang sa akin mga friendships ha. So participating in co-curricular activities or extracurricular organizations can significantly contribute to our professional development as teacher. So here are my 5 examples of such organizations and activities. One kasi ka-friends I research. So ngayon kasi nagconduct ako last year. I conducted my first action research as public school teacher, T1. Hindi ko pa magagamit ang paper ko sa certificates, pero nag-enjoy akong gumawa ng action research. And meron akong pangalawang ongoing na action research ngayon. So nag-enjoy din ako. Hindi ko pa rin siya magamit kasi T1 pa ako kasi magagamit din siya pag master teacher. Pero mga friendships, ginagawa ko yan dahil mahal ko ang mga students ko, estudyante, mag-aaral, mga bata, mga anak. Kaya mga friendships, meron ding mga MTAP, kasi tulad din ngayon mga MTAP ngayon mga friendships. Nagsumali ako ng MTAP ngayon ng public school. So, makakatulong din yan sa mga bata kasi yung skills mo, yung galing mo na naipasa mo sa kanila. Like yung research din, kung nakita mo may problem, may kailangan action sa learning prob nila, so gawa ka ng intervention para doon. Kasi kaya may action, natutulungan mo yung bata. Kasi yung importante mga friendship, makatulong ka sa bata, sa mga colleagues mo, co-workers, co-teachers, and sa school. Ganun kasi mga friendships. And then, mga online educational communities, mga professional learning communities, action research project, ano ko sinasabi kanina, educational conference and workshop. So, yun. Ang dami mga friendships, mayroon ako pa diyang mga explanation sa bawat program, bawat organization na sinalihan ko. Kaya kayo na lang mga friendships ang mag-review, mag-aral sa lahat ng mga reviewers natin. Lahat. Lahat kasi para, of course, alam mo yung mga ano yung mga possible isasagot, pasikot-sikot, di ba mga friendships? So, alam nyo, kaya ako very confident sa mga answers ko siya na pang Miss You, pang Pia, pang
Sino yung pang ano? Catriona, o di ba? Pang Pian Catriona, mga friendships, ang sagotan natin dyan. Dahil nung ako'y nag-take ng TRF, ng applicant pa ako, na perfect ko ang 35 points. O di ba, mga friendships? Kaya hanggang dito na lang ating video. And by the way, kung gusto nyo mag-avail ng ka-friendship perks, na gusto nyo mayroon na kayong ready to demo na lesson plan, ready to demo to use na PowerPoint, at gusto nyong may sarili kayong reviewer ng TRF, Objective 629 NCOIS na kayo lang na maggagamit at walang sharing, walang ibang gagamit sa isasagot ninyo na i-memorize mo na lang, nakasummarize na din. Mag-avail kayo sa ating Gold Ka Friendship Perks na sa baba ng ating video, may join button, may blue ba yan? Blue or black join button. And then, i-click mo yan, hanapin mo ang Gold Ka Friendship Perks, and then magbayad ka kasi may bayad yan, mga friendships. Tingnan nyo nila kung magkano. Kasi minsan nagmura yan si YouTube. So after payment, send nyo ang screenshot ng proof of payment ninyo sa ating FB page sa June Gula Gula TV. So thank you so much. Sana na umabot kayo sa dulo na to na 25 minutes tayo. At sana hindi ka nag-skip ng ads. Kailangan natin ng kaperahan. Oh. So that's all for today's video. And thank you so much sa inyong support at pagmamahal at panonood sa ating mga videos at sa mga hindi pag-skip ng ads. Oh, and see you sa ating next video!